Pagkalipas ng ilang linggo mula nang mawala si Lola Ursula at ang kanyang alagang si Itim, nagsimula nang bumalik sa normal ang buhay ni Lando. Pero tuwing gabi, binabangungot siya. Sa panaginip niya, may isang malaking pusa na tumitingin sa kanya mula sa dilim. Sa paligid nito ay mga mata, pulang-pula, walang mukha, puro titig lang. Minsan, naririnig niya ang boses ng pusa sa kanyang isip. Mas mahigit, Lando, hindi pa tayo tapos. Isang gabi, napansin niyang may bakas ng mga kuko sa sahig ng kanilang bahay, mahaba, parang pang-aswang. Sa dingding ng kanyang silid, may nakasulat gamit ang uling. Mas mahigit, bumalik ako. Lumapit si Lando sa kanyang lolang Belen, isang matandang manggagamot sa kabilang baryo. Lola, tanong ni Lando, bakit hindi pa rin ako tinatantanan ni Itim? Tahimik si Lola Belen saglit, bago siya tumango. Ang alaga ng aswang, anak, sabi niya, ay hindi basta hayop. Isa silang nilalang mula sa ibang daigdig. At kapag namatay ang amo nila, sila ang susunod na naghahanap ng katawan. Napalunok si Lando. Ibig sabihin, tumango si Lola Belen. Gusto kanyang gawing bago niyang amo. O, kung tatanggi ka, bago niyang pagkain. Dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Nagdasal si Lando ng paulit-ulit habang hawak ang kanyang anteng-anteng. Ngunit kahit gaano siya kabusisi, muling bumukas ang pinto, kahit nakasarat may kandado. Lumabas si Itim mula sa dilim. Ngunit ngayon, mas malaki na ito. Kasing laki na ng kalabaw, at may dalawang ulo, isa'y mukha ng pusa, at ang isa'y mukha ni Lola Ursula, nakangiti at may dumudugong mata. Lando, sabi ng pusa, alam mo bang ikaw ang huling dugo ng mga mangkukulam sa pamilya ni Ursula? Nasa'yo ang kapangyarihan. Sa'yo ako susunod, o ikaw ang lulunukin ko. Nang inig si Lando, ramdam niyang kumakaba ang puso niya sa dibdib. Pero bigla niyang naalala ang tinuro ni Lola Belen. Mas mahigit, kapag hinarap ka ng kadiliman, huwag mong labanan sa galit. Labanan mo sa liwanag. Hawak niya ang anteng-anteng at winika. Mas mahigit, hindi kita tatanggapin bilang alaga. At hindi mo rin ako makukuha bilang pagkain. Pinipili ko ang liwanag. Biglang lumiwanag ang buong paligid. Ang anteng-anteng ay nagliyab at naging maliit na araw sa kanyang palad. Nang sumiklab ang liwanag, napasigaw ang alagang aswang. Nang bumalik ang dilim, wala na si Itim. Wala na rin ang mga marka sa sahig. Mula noon, tumigil na ang mga bangungot. Ngunit alam ni Lando na hindi siya basta bata lang ngayon. May taglay na siyang kapangyarihan, at responsibilidad. Sabi nga ni Lola Belen, ang mga nilalang ng dilim ay muling babalik. At kapag bumalik sila, dapat may tagapagtanggol. Minsan, tuwing hating gabi, naririnig pa rin ni Lando ang pagngiyaw ng pusa mula sa kakahuyan. Pero alam niyang hindi na siya natatakot. Handa na siya.